true preferred because China is defends the Iranian to the battle of United States because military and Pacific South Philippine Sea as its boundaries. Andito ang mga missile streak ng Amerika. So, pasasabugin talaga ng Amerika ang mga missile na yan sa Luzon, Visayas, Mindanao for the land, the ocean, with the road get for boundaries na pangharang nila sa city para yung mga people hindi mamatay. You know what? Because it's true. Because Iranian as China is a good relationship to Russia and a Strait of Hormuz to manufacture by oil, gas, gasoline, crudes, anything for commuters, country for road, to business to world market. Para sa akin, labas ang aking spirit for what the Christ doing because business ito, hindi ito allowed sa Bible, ito ay evil future. So, ito ay mawawasak against the law and program for political and so democracy or government relation of business but not fully for government to government relation for NATO but essentially summit is not ready kasi dahil nga sa politics lang kasi sila may relation or business for world market kaya lahat ng tao nakakagamit ng mga smartphone, gasoline, brand meat or whatever to imported or deliver to our countries and cars for supply. Yun ang kanilang relationship sa business. Pero hindi sila relationship na hindi naman sila magkakalahi. Ay hindi pwede yung magbibigay ka ng unforgettable moment. Hindi yun pwede. Kaya lahat tayo may leaders bawat bansa Asian to international ULU kasi may kanya-kanya tayong justice. So the justice control to Asia. Kaya naman ang Asia nagkaroon mga ganyan sa international missionaries for prophets. So political or Congress complain about that is really true. Talagang pasasabugin ng China at aatake ang China sa Amerika. At maraming mawawasak sa Amerika kasi yung Harbor Jet Fleet Military, lahat ng mga military jet or fleet helicopter, may mga dala silang missile, ballistic missile, ihuhulog nila dun sa American City, Taiwan City, Philippine City para sumabog lahat yung mga building or what the people died. Andyan na tayo sa third last prophecy and Matthew 24 verse 4 and 28. What are the verse? But as verses copyright for all but original Bible, but it still is transferred. This is very filthy learned, associate for our verse Bible kasi nadadaya na kasi ngayon at dinadaya na ngayon ni Ibil ang mga verse of Bible para lahat ng tao malito is going to hell. So kaya kaya habang andito ako sa earth, habang nagmiracle ako sa aking religion or whatever, is ipapadala ko ang what the right the God is coming against the war nation. As this is my right version because I'm born July 1988, so the Finnish War and Philippines, Japan, and America and 1945. So nakatatapos lang nun at pinanganak na ako nun. So the age is 37 later until now 2025. Kasi ngayon July, I have a birthday in July 30, 1988 and going 37 years old. So for abundant life is the beginning to always to believe and grow and you and destroy the nation. So this is a moment and prepared because alert is the most scandalous and over the South China Sea and Philippine Sea in America and Taiwan to our country, Japan, Korea, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Cambodia, for Asian country
boundaries and military, and this very closed and shut down because this is beginning as per coming soon. So 2025, 2026 to matatapos because this is the war is all conflict as a bow to our nation. Before the Ukraine and Russia, the NATO Palestine, Hamas, Gaza, Israel, Jerusalem, and United States, and United Kingdom, United Arab. Ngayon na, nasa Qatar na, at Iraq, Dubai, whatever, Bangladesh, Egypt, and all Muslim, Yemen, Houthis, Bangladesh for anything. This is the last life. Ako, hindi naman ako pwedeng umalis ng Philippines. Pag nangyari yan, ako are already for dead kasi story ko yan. Pero hindi naman kasi ako nag-change as person politics life na hindi ko naman nakuha mga manirams magagarang bahay o magagandang properties. So I'm not a sufferer about died in this place. Hindi ako mamamatay dahil hindi ko naman na-achieve yun and a personal because in online living. So with online living, I'm here in a spiritual world of the Christ work and Holy Spirit for the judgment day and religion. Yun ang aking history of work. Kaya ang mangyayari, I'm not going to home because ngayon nagre-repent na rin ako ngayon. Umiiwas na ako sa mga alcohol, gumala, parties, magkaroon ng boyfriend, lahat yan inaalis ko na. Busy na ako mag-worship, to sa aking history kasi ito na lang ang aking kinabubuhay sa daigdig for life and strong and extended. So praise the Lord, right? So this is the moment to alarm the world because the China is warning to all international current and Asia for soberanya na mangingialam sila sa China, Iran to battle of USA. Siguradong ito na magaganap. Because I really write for people and anything people expect us and did factors in the world EI ultimate chains or whatever they believe. But it's still delivered the Iranian to stay, diba? So to Russia, for them blood of her and good relationship and Iranian to Muslim, United Dubai, and China, di ba magkakampi talaga sa kalaban nila ang US, kaya mangyayari talaga to because this is very crazy. Nagsasanib na ang Russia, China, and Iranian sa battle of United States. So, kaya nga ako nag-uutos din for order to follow about my image to international, to Canada, UK, and Australia para tulungan nila ang USA para mapuksa ang China, Russia, and Iran, Yemen, or whatever counter-Muslim and build this World War III. Okay, and follow to my YouTube channel and click subscribe by notification bell in a while. Thank you. I have a TikTok now because lost internet and lost data. I destroy my life, but understanding because all believe in going the real karma. Thank you. Nagbanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang shipping route ng langis sa mundo. Posible itong magdulot ng global energy crisis. Paano maapektuhan ang presyo ng langis sa Pilipinas? Narito ang report ni MJ Mondihar. Yan ang pambobomba ng Estados Unidos sa mga nuclear facility ng Iran. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Araw-araw, dumadaan dito ang malaking porsyento ng supply ng langis at liquefied natural gas o LNG na ginagamit ng iba't ibang bansa. Matatagpuan ito sa makitid na bahagi ng karagatan sa pagitan ng Iran at Oman. Tinatayang 20% hanggang 25% ng global supply ng langis at LNG ang dumadaan sa Hormuz Strait araw-araw. Ayon sa mga eksperto, kung tuluyang isasara ng Iran ang Strait of Hormuz, asahan ang pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. The door for diplomacy should be always keep open
But this is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond. Bukod sa bantang pagsasara ng Strait of Hormuz, inanunsyo ng Iran na maglulunsad din sila ng mga pag-atake laban sa Estados Unidos. Dahil sa banta ng isang global oil crisis, humingi ng tulong ang gobyerno ng US at China upang pigilan ang Iran sa pagsasara ng Strait. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, masisira ang global supply chain ng langis kapag isinara ang ruta. Ipinipilit ng US na makialam na ang China dahil ayon kay Rubio, nakadepende rin ang Chinese market sa langis na dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung matatandaan, Estados Unidos ang siyang unang umatake sa Iran at hindi ang China. Sa kasalukuyan, nasa halos $85 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pero kung maisasara ang Strait, maaaring umabot ito sa $100 hanggang $150 per barrel. Sa Pilipinas, posibleng tumaas ng 10 hanggang 20 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina kapag natuloy ang pagsasara. Ang Iran ang nagko-control nung tinatawag nating Strait of Hormuz. At yung Strait of Hormuz na yan, dyan dumadaan ang napakaraming mga oil tankers galing sa Qatar, galing sa Kuwait, galing sa Iraq, galing sa Saudi Arabia. Dyan dumadaan yan. At kapag sinara yan, walang dadaan ng iba yung mga tankers na nagdadala niyang produktong petrolyo sa ibang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Nagbanta ang China na dudurugin ang sinumang banyagang manghihimasok sa kanilang teritoryo at soberanya. Pag nag-trigger ang gulo ng Amerika at China, may ipit ang Pilipinas dahil dito nakalagak ang mga kampo at mga armas pandigma ng US. At ayon sa isang political commentator, hindi ito makakayanan ng Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Virgil Parva. Kilala ang Israel sa may pinaka-advanced na defense system sa buong mundo. Isa nga sa pinangangalandakan nito ay ang Iron Dome na subok na sa mga nagdaang bakbakan sa pagitan ng Hamas sa Gaza kung saan walang kaabog-abog na sinalag ang mga atake ng katunggaling bansa. Ngunit sa bakbakan sa pagitan ng Iran ay hindi na nakayanan ng Israel ang daan-daang hypersonic missile na pinaulan sa kanila. Kung ihahambing, napakalayo ng defense system ng Pilipinas sa Israel kaya ang pangamba ng nakararami kapag sa Pilipinas ito nangyari, kakayanin kaya? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang idinagdag na EDCA site sa Pilipinas ay maaaring gamitin lamang ng Amerika sa opensiba kontra China. Kaya para sa isang political commentator na si Jun Abines sa panayam ng SMNI News, napakalaking pagkakamali raw ang desisyon na ito na ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. Anya, pag nagkaroon ng giyera ang China at Amerika, tatargetin ang mga EDCA site sa bansa at ang mga Pilipino ang unang mamamatay.